us hope. His plan shall never fail. With all our hearts we trust, we don't cease in thanking God. What more can we desire than winning life with Jesus? God has given us eternal life. He gave His Son, He is the light. I want to build a life aligned with Christ. Becoming like Him will overcome the fight. By His strength we will follow, with our mind, body, soul, and spirit. What more can we desire than winning life with Jesus? God has given us eternal life. He gave His Son, He is the light. I want to build a life aligned with Christ. Becoming like Him will overcome the fight. By His strength we will follow, with our mind, body, soul, and spirit. What more can we desire than winning life with Jesus? Win life with Jesus. Win life with Jesus. I want to build a life aligned with Christ. Becoming like Him will overcome the fight. By His strength we will follow, with our mind, body, soul, and spirit. What more can we desire than winning life with Jesus? Trusting God in all our ways gives life assured of faith. Declares the Lord, He will give us hope. His plan shall never fail. With all our hearts we trust, we don't cease in thanking God. What more can we desire than winning life with Jesus? God has given us eternal life. He gave His Son, He is the light. I want to build a life aligned with Christ. Becoming like Him will overcome the fight. By His strength we will follow, with our mind, body, soul, and spirit. What more can we desire than winning life with Jesus? God has given us eternal life. He gave His Son, He is the light. I want to build a life aligned with Christ. Becoming like Him will overcome the fight. By His strength we will follow, with our mind, body, soul, and spirit. What more can we desire than winning life with Jesus? Win life with Jesus. Win life with Jesus. I want to build a life aligned with Christ. Becoming like Him will overcome the fight. By His strength we will follow, with our mind, body, soul, and spirit. What more can we desire than winning life with Jesus? Trusting God in all our ways gives life assured of faith. Declares the Lord, He will give us hope. His plan shall never fail. With all our hearts we trust, we don't cease in thanking God. What more can we desire than winning life with Jesus? God has given us eternal life. He gave His Son,
Trusting God in all our ways gives life assured of faith. Declares the Lord, He will give us hope, His plan shall never fail. With all our hearts we trust, we go ceasing thanking God. What more can we desire than winning life with Jesus? God has given us eternal life. He gave His Son, He is the life. I want to build a life aligned with Christ. Becoming like Him will overcome the fight. By His strength we will follow, with our mind, body, soul, and spirit. What more can we desire than winning life with Jesus? God has given us eternal life. He gave His Son, He is the life. I want to build a life aligned with Christ. Becoming like Him will overcome the fight. By His strength we will follow, with our mind, body, soul, and spirit. What more can we desire than winning life with Jesus? Win life with Jesus. Win life with Jesus. I want to build a life aligned with Christ. Becoming like Him will overcome the fight. By His strength we will follow, with our mind, body, soul, and spirit. What more can we desire than winning life with Jesus? Trusting God in all our ways gives life assured of faith. Declares the Lord, He will give us hope, His plan shall never fail. With all our hearts we trust, we go ceasing thanking God. What more can we desire than winning life with Jesus? God has given us eternal life. He gave His Son, He is the life. I want to build a life aligned with Christ. Becoming like Him will overcome the fight. By His strength we will follow, with our mind, body, soul, and spirit. What more can we desire than winning life with Jesus? God has given us eternal life. He gave His Son, He is the life. I want to build a life aligned with Christ. Becoming like Him will overcome the fight. By His strength we will follow, with our mind, body, soul, and spirit. What more can we desire than winning life with Jesus? Win life with Jesus. Win life with Jesus. I want to build a life aligned with Christ. Becoming like Him will overcome the fight. By His strength we will follow, with our mind, body, soul, and spirit. What more can we desire than winning life with Jesus? Trusting God in all our ways gives life assured of faith. Declares the Lord, He will give us hope, His plan shall never fail. With all our hearts we trust, we go ceasing thanking God. What more can we desire than winning life with Jesus? God has given us
Son. He is alive. I want to build a life aligned with Christ. Becoming like Him will overcome the fight. By His strength we will follow, with our mind, body, soul, and spirit. What more can we desire than winning life with Jesus? Win life with Jesus. Win life with Jesus. Overcome the fight. By His strength we will follow, with our mind, body, soul, and spirit. What more can we desire than winning life with Jesus? Trusting God in all our ways gives life assured of faith. Declares the Lord, He will give us hope. His plan shall never fail. With all our hearts we trust, we don't cease in thanking God. What more can we desire than winning life with Jesus? God has given us eternal life. He gave His Son. He is alive. I want to build a life aligned with Christ. Becoming like Him will overcome the fight. Good morning mga kids! Welcome ulit sa ating Vacation Bible School Online 2020. Lifeline, a life aligned with Christ. Ika-third day na natin ngayon. So, salamat sa Panginoon. Sa story natin kahapon, itinuro sa inyo ni Teacher Sarah ang tungkol sa buhay ni Nehemiah. Natutunan natin na si Nehemiah ay may pagtsatsaga. Sa English, ito ay perseverance. Kayo ba mga bata, meron kayong pagtsatsaga? Kayo ba ay matsagain? Dapat natin matutunan ang pagiging matyaga. Isa ito sa mga life areas na dapat nating matutunan para tayo ay makasunod kay Kristo. Noong first day, napag-aralan natin ang hope o pag-asa. At ika-second day ay yung perseverance o pagtsatsaga. So una ay hope o yung pag-asa. Pangalawa, perseverance o pagtsatsaga. So dapat ang lahat ng ito ay dapat natin mapag-aralan at matutunan. Meron din tayong memory verse. Ito ay mula sa Isaiah 40:31. Sa lahat ng 7 years old and below, sabing ganon, wait upon the Lord, and He will renew your strength. Para naman sa 8 years old and above, but those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Na-memorize niyo ba yon mga bata? So, very good. Uli kayo. Tapos kahapon din, meron kayong activity na temple wall. Ito siya, di ba? So, ginawa ko dito sa temple wall, nilagyan ko siya ng notebook. Pwede rin ng ball pen, pencil pen, scissors, at paste. So, depende sa inyo kung paano nyo siya magagamit. Ito ay magandang bagay din para maitabi natin yung iba nating mga gamit. So, bago tayo uli magsimula mga bata, meron tayong uling paalala. Una, sabi nga natin gano'n, huwag umabsent. Pangalawa, makinig kay teacher at sa lahat ng kanyang mga instructions. At gayon din sa lahat po ng ating mga magulang at sa mga nagbabantay sa mga bata, patuloy po namin hinihingi sa inyo na gabayan po natin ang ating mga anak at ipadala po din ninyo yung lahat ng activities na gagawin sa araw na ito at gayon din yung mga videos para sa kanilang song and dance. At syempre, pinapaalala po namin sa inyo yung pong solo picture
na kailangan ng mga bata para po sa kanilang graduation. Ito po ay ipopost ninyo at ipapadala po ninyo sa ating Facebook page na nakikita ninyo ngayon on screen. Okay, so mga bata, handa na ba tayo? Tayo ay mananalangin na at tayo ay magpahanda sa Lord sa umagang ito. Panginoong Jesus, marami pong salamat sa araw na ito. Salamat Lord sa buhay, kalakasan, sa panibagong pag-asa. Salamat Lord sapagkat alam namin na meron kaming matututunan sa araw na ito. Ingatan niyo po kami sa lahat ng aming gagawin at gabayan niyo po kami. Thank you Father. This we pray in Jesus' name. Amen. So, praise the Lord. Ngayong araw na ito, tinatawagan naman natin si Teacher Amy para turuan niya tayo ng panibagong sayaw at kanta. God bless you mga bata! Hi guys! Ako po si Teacher Amy at ngayon ako ay magtuturo ng song and dance. Okay, alam niyo pa ba yung title ng ating theme song? Ito ay Win Life with Jesus. Ulit, ito ay Win Life with Jesus. Natatandaan niyo po ba yung tinuro sa inyo ni Teacher Jana, ni Teacher Kyla? Dahil ngayon, uulitin ulit natin ito upang mas matandaan niyo pa. Okay? Simulan natin from the top. 1, 2, 3, go! Choosing God in all our ways gives life assured of faith. Declares the Lord, He will give us hope. His plans shall never fail. With all our hearts, we trust, without ceasing, thanking God. What more can we desire than winning life with Jesus? God has given us eternal life. He gave His Son. He is the life. 1, 2, 3, 4. I want to build a life aligned with Christ. Becoming like Him will overcome the fight. By His strength, we will follow with our mind, body, soul, and spirit. What more can we desire than winning life with Jesus? Ayan, natandaan na ba natin? Ngayon naman, sasayaw tayong na may kanta. Okay ba yun? Music please! Trust, we will cease in thanking God. What more can we desire than winning life with Jesus? God has given us eternal life. He gave His Son. He is alive. I want to build a life aligned with Christ. Becoming like Him will
ulit tayo. Pero, dapat kayo ay may energy, nakangiti, at kakanta din. Okay po ba? Handa na ba kayo? Okay, music please! Trust, with us easy thanking God. What more can we desire than winning life with Jesus? God has given us eternal life. He gave His Son. He is alive. I want to build a life aligned with Christ. Becoming like Him will overcome the fight. By His strength we will follow, with our mind, body, soul, and spirit. What more can we desire than winning life with Jesus? God has given us eternal life. He gave His Son. He is alive. I want to build a life aligned with Christ. Becoming like Him will overcome the fight. By His strength we will follow, with our mind, body, soul, and spirit. What more can we desire than winning life with Jesus? Win life with Jesus. Win life with Jesus. Ayan, ang gagaling nyo naman! Ngayon, meron tayong bagong kantang sasayawan at ang pangalan na to ay Trust in the Lord. Isa pa, Trust in the Lord. Ang gagawin nyo, sasabayan nyo si Teacher Amy. Okay po ba yun? Okay, music please! Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make your path straight. Trust in the Lord, trust in the Lord. He's
Ayan! Nasiyahan ba kayo sa ating song and dance sa araw na to? Ngayon naman, dadako tayo sa inyong story at ang inyong magiging teacher ay si Teacher Aero! Bye, kids! Magandang umaga sa inyo mga bata. Ako nga palang magiging teacher nyo ngayon sa story. Ako ay si Teacher Aero. Kamusta kayo? Napagod ba kayo sa pagsasayaw kasama ni Teacher Amy? Oo nga, nakakapagod ngang sumayaw. Pero masaya naman dahil tayo ay kumakanta at sumasayaw para kay Lord. Dahil dyan ay bibigyan ko kayo ng 10 segundo upang kuhain na ang inyong mga Bible at notebook at pwede na rin kayong uminom, okay ba? Sige, ako ay magsisimula ng magbilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay ba? Ayan, sa tingin ko ay handa na kayo upang makinig sa ating pag-aaralan. Pero bago tayo magsimula ay tayo muna ay mananalangin. Paano nga ulit tayo mananalangin? Very good. Close your eyes and bow your heads. At wala din makikipag-usap sa mga katabi, okay ba? Sige, ako ay mananalangin na. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na ibinigay niyo nga po sa amin upang kami ay makapag-aral ng inyong salita. Dinadalangin ko na bigyan niyo kami ng inyong wisdom upang kami ay makapag-aral ng iyong salita at i-bless mo nga ang bawat isang bata na nasa kanilang mga tahanan sa oras na ito. Gabayan niyo po kami sa aming pag-aaral at i-bless niyo nga po kami. We thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Natatandaan nyo ba ang tinuro ni Teacher Kem noong Monday? About saan nga ulit ang tinuro niya? Tama, ito ay about hope. At pinag-aralan nyo ang buhay ni Hannah. Yung kahapon, natatandaan nyo ba ang tinuro ni Teacher Sarah? Ano nga ulit iyon? Tama, ito ay about sa perseverance. At pinag-aralan nyo ang buhay ni Nehemiah. Very good. Ngayong araw, alam nyo ba, ang pag-aaralan natin ay tungkol sa trust. Sabihin nyo nga, trust. Very good. O sa Tagalog ay tiwala. Sabihin nyo naman ay tiwala. Very good ulit. Mababasa natin ang ating pag-aaralan ngayon sa Genesis chapter 22 verses 1 to 19. Samahan niyo ako at pag-aralan natin ang buhay ni Abraham. Si Abraham ay pinangakuan ng Panginoon na siya at ang kanyang asawa na si Sarah ay magkakaanak. Alam niyo ba kung ilang taon na si Abraham noong sinabi ito sa kanya ng Panginoon? Siya ay 75 years old na. Tama kayo ng pagkakarinig. Siya ay magiging tatay kahit na 75 years old na siya o kahit na sila ay matanda na. At hindi lang ito basta-basta dahil siya ay tinatawag o tatawagin na Father of Many Nations. Ito ay nakasulat sa Genesis 12:1-4 kung babasahin natin ito. Makalipas ang 25 years ay na-fulfill ang pangako ng Panginoon para kay Abraham. Si Sarah ay nanganak nga ng isang lalaking anak o ng isang lalaking sanggol. At ito ay pinangalanan ni Abraham na Isaac. Dahil noong si Sarah ay narinig niya na siya ay magkakaanak pa sa katandaan niya, ay tumawa siya. Kaya Isaac ang pinangalan dito ni Abraham. At lumaki si Isaac na matapang at mahal ng kanyang mga magulang. Basahin natin ang Genesis 22 verse 1. Handa na ba kayo? Okay. Sometime later, God tested Abraham, and He said to him,
Abraham, Abraham, here I am, he replied. Noong panahong iyon, ay tinawag ng Panginoon si Abraham upang subukin. Inutusan niya si Abraham na pumunta sa region of Moriah kasama si Isaac bilang isang sacrifice. Marahil ay maraming tanong si Abraham sa Panginoon sa ipinapagawa niyang ito. Ngunit makikita natin na sumunod siya sa Panginoon o nag-obey siya sa Panginoon. Siya ay sumunod ng walang pag-aalinlangan sa Panginoon, kaya't noong sumunod na araw ay pumunta siya kasama si Isaac sa region of Moriah, kasama din ang 2 servants niya. At iniayos na ni Abraham ang altar at itinali niya si Isaac para ialay sa Panginoon. Handa na siyang gawin ang ipinapagawa ng Panginoon sa kanya. Iniunat niya ang kanyang kamay ng ganito upang isacrifice na si Isaac. At sa ganitong pagkakataon, nakita ng Panginoon ang pagtitiwala at katapatan ni Abraham sa kanya. At dahil dito, ang Panginoon ay nag-provide ng isang ram. Alam niyo ba ang isang ram? Ito ay isang tupang lalaki at naipit ang kanyang mga sungay sa isang mababang punong kahoy. At ito ay kinuha ni Abraham upang gawing sacrifice kapalit ni Isaac dahil siya ay nagtiwala sa Panginoon. Makikita natin sa storyang ito na mahalaga ang pagtitiwala at pagsunod sa Panginoon. Kapag tayo ay nagtiwala sa Kanya, tayo ay Kanyang pagpapalain. Tulad na lang ng pagpapala niya kay Abraham noong siya ay nagtiwala at sumunod sa Panginoon. Mababasa natin sa Genesis chapter 22 verses 15 to 19 na padadamihin ng Panginoon ang kanyang lahi na sindami ng bituin sa kalangitan at buhangin sa baybayin ng dagat. May kalakip na pagpapala kung tayo ay magtitiwala at susunod sa Panginoon. Bago tayo magpunta sa ating memory verse ay meron lamang akong 2 katanungan. Ang una ay, sa ating buhay, sino-sinong tao ang pinagkakatiwalaan natin? At bakit kaya natin sila pinagkakatiwalaan? Marahil ang sagot ninyo ay ang inyong mga magulang, ang inyong kapatid, o kaibigan. Pwede rin siguro ang ating mga guro dahil alam ko at alam ninyo na ang gusto lamang nila ay para sa ating ikabubuti. Para sa aking huling tanong ay, pagkakatiwalaan mo ba ang Panginoon ng iyong buong puso? Kung ang tatanungin ay ako, ang sagot ko ay oo. Dahil alam ko na ang pinaglilingkuran ko ngayon ay ang Diyos din na pinaglilingkuran ni Abraham, na nakakita ng pagtitiwala at katapatan ni Abraham, kaya siya ay pinagpala. Dapat tayong magtiwala sa Panginoon at mag-depend sa Kanya, lalong-lalo na sa mga decisions na ginagawa natin sa ating buhay. Dahil alam nyo ba na ang mga decisions na ito ay makakaapekto sa ating future? Kaya tayo ay dapat na magtiwala at sumunod sa Panginoon. Ang ating memory verse for today ay Proverbs 3 verse 5. Para sa 7 years old and below, ito ang inyong memory verse. Sabay-sabay nating basahin. Proverbs 3 verse 5. Trust in the Lord with all your heart. Yun lang. Ulitin natin. Proverbs 3 verse 5. Trust in the Lord with all your heart. Okay, for the last time, ulitin natin ha. 1, 2, 3. Proverbs 3 verse 5. Trust in the Lord with all your heart. Very good. Para naman sa mga 8 years old and above, medyo papahabain lang natin ng kaunti, okay? Proverbs 3 verse 5. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Okay, ulitin natin. Proverbs 3 verse 5. Trust in the Lord
with all your heart and lean not on your own understanding. For the last time. Okay, 1, 2, 3. Proverbs 3 verse 5. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Very good. Palakpakan natin ang bawat isa. Yay! Okay, tayo ay mananalangin na. Sabay-sabay tayong manalangin. So, close your eyes and bow your heads at walang makikipag-usap sa mga katabi ulit. Okay? Mananalangin na ako. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito sa aming pinag-aralan sa buhay ni Abraham. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ang nagpala sa kanya at siya ay nagtiwala sa iyo. Lord, dinadalangin ko na kami ay maging isang katulad ni Abraham na nagtitiwala at sumusunod sa iyo. Bigyan mo kami ng isang puso na katulad ng kay Abraham. Dinadalangin ko, Panginoon, na kami ay yung pagpapalain tulad ng ginawa mo kay Abraham. Maraming salamat sa mga natutunan namin ngayong araw na ito. Pagpalain mo nga ang bawat mga batang ito. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Tapos na tayo sa ating story. Kayo naman ay magka-crafts na sa inyong susunod na gagawin. At ang magiging teacher nyo ay si Teacher Nathan. Paalam! Thank you sa story, Teacher Iro. Hello mga bata! Ako nga pala si Teacher Nathan. Ako ang magtuturo at tutulong sa inyo sa crafts sa araw na ito. Ito pala ang ating gagawin. Ang tawag dito ay Abraham's Altar of Trust. Bago tayo magsimula, kung nakinig kayo sa story kanina, ano kaya ang kaugnayan nito sa ating kwento? Malalaman natin yan mamaya. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Ito po ang ating mga kailangang gamitin. Una, cardboard or osla paper or bond paper. Ikalawa, gunting. Ikatlo, tape. Ikaapat, glue o pandikit. Ikalima, Crayola. Ang iba pang mga gamit na pwede nating gamitin ay makulay na papel. Ayan, so simulan na natin ang ating crafts. Day 3, Abraham's Altar of Trust. Ang ating unang gagawin ay tutupiin natin yung cardboard or bond paper or osla paper. Siyempre, sa ating altar na ating gagawin ay may kahoy at apoy. So, yun ang gagawin din natin. So, ayan. Natupin na natin. Gupitin na natin ang gitnang bahagi nito. Paalala sa mga bata, kapag kayo ay magugupit, mas okay kung magpapatulong kayo sa inyong mga magulang or guardian. Ayan, so yung isang parte na ating ginawa ay gagawin nating base o pang ilalim. At yung isa naman ay ating gugupitin ulit. So ganito ang kalalabasan ng ating gagawin. Para siyang wood o kahoy. Para magawa natin iyon, ay kailangan natin ulit siyang tiklopin. Ayan. Gupitin natin siya ulit.
kayo ay gumawa pa ng ganito sapagkat kailangan natin ng 4 na ganitong mga piraso ng papel. Ang susunod ay tutupiin natin siya ng ganito sa gitna at tutupiin ulit natin siya ng ganito papunta sa gitna at ganoon din sa kabila para makabuo tayo ng pa-box na shape. Parang ganito. So kung kayo ay may makulay na papel, pwede kayo gumamit ng kulay brown para kakulay niya ang wood, or pwede ring bond paper at kulayan na lang natin ito. Ang kailangan natin ay pangkulay. Kailangan ninyong pagandahin ang inyong mga ginagawa dahil ipapakita ninyo sa amin ang inyong mga gawa. Ayan. So, ganito ang magiging itsura niya. Sa ngayon naman, after nating makulayan, ididikit na natin ito. Ang kailangan natin ay tape. Kung kailangan ninyo ng tulong, kayo ay magpatulong sa inyong mga guardian. Ibukas ninyo lamang siya ng parang ganito. So sabi ko nga kanina, 4 ang ating kailangan gawin. Parang ganito. Ayan, 4. Pero yung 2 piraso ay gugupitin ninyo at iiklian. So ito ang ating ginupit kanina. Kukulayan din natin ito. Ganito ang kanyang magiging itsura. Ating buuin na ang ating mga ginawa. Ganito ang magiging itsura ng ating ginawa. Bago natin siya idikit, gawa muna tayo ng apoy na ating ilalagay sa ating altar. Mayroon akong ditong mga ginupit na mga papel. Gumupit na lamang kayo sa inyong mga papel. Gumuhit ng hugis apoy. Makikita nyo ba?
parang ganito. Kulayan natin ito. Tapos, atin itong gugupitin. Pwede din natin kulayan yung likod. Ito ang ating ididikit dito sa gitna. Parang ganito. Kayo ay gumawa pa ng apoy kung ilan ang gusto ninyong ilagay. Ako ay gumawa ng 3 piraso. So ngayon, atin nang ididikit ang mga ito. Ang kailangan natin ay pandikit. Ididikit lang natin ito ng parang ganito. Ganito din ang ating gagawin sa kabila. Yan, galing. Ang susunod naman nating ididikit ay ito naman. Pagkatapos, idikit din natin itong kabila. Ganyan. Pagkatapos, idikit din natin itong ginawa nating apoy. Kayo na ang bahala kung saan ninyo ito gustong ilagay. Ayan, tapos na ang ating ginawang Abraham's Altar of Trust. Gumawa din ako ng gamit ang popsicle stick. Kung ganito ang ginamit nyo, ganito ang magiging itsura niya. Ganito naman kapag cardboard, paper, or Oslo paper. Nag-enjoy ba kayo mga bata? Ayan! Hello ulit mga bata! Tapos na ba kayo sa inyong mga ginagawa? Sa tingin mo kaya, bakit ito ang ating ginawa? Kung nakinig kayo sa story ni Teacher Aero kanina, ito ang naging daan upang malaman natin na sumunod at nagtiwala si Abraham kay Lord sa pamamagitan ng pag-alay ng kanyang anak na si Isaac sa altar. Ngayon din ay makikita natin kung paano
Pinagkatiwala ni Abraham ang kanyang sarili o ang kanyang buhay sa ating Diyos. Kaya ingatan natin ang ating ginawang crops. Para sa tuwing makikita natin ito, ay maaalala natin ang story ni Abraham. Gayon din ay upang malaman natin na maaari pala tayong magtiwala kay Lord. Nag-enjoy ba kayo mga bata? Kung oo, dapat excited na kayo para sa araw ng bukas. Bago tayo magwakas, hinihiling ko sa bawat isa na yumuko at pumikit. Tayo ay mananalangin. Lord, maraming salamat po sa pagkakataon na nakakinig kami ng inyong salita. Tulungan niyo po kami na maging katulad ni Abraham na patuloy na magtiwala sa inyo. Ipagkatiwala namin ang aming buhay sa inyo. Maraming salamat po, Lord. Salamat din po sa pangatlong araw na natapos itong BBS, Lord. Tunay nga, Lord God, na Ikaw ang kumilos sa bawat isa, sa bawat bata. Lord God, patuloy mong tanim, Lord God, sa kanilang mga puso ang inyong mga salita. Maraming salamat po, Lord God. We thank you and we bless you in Jesus' name. We pray. Amen. Thank you for joining sa Day 3 ng ating OBBS. May natutunan ba kayo mga bata? Very good! See you tomorrow! Makinig ulit tayo sa ating song and dance. God bless you all!